sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, ika-6 ng Oktubre 2023. Ang bilis ng panahon, Friday na! Sa ulo ng ating mga balita, Typhoon Jenny nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, Signal number 1. Nakataas pa rin sa ilang lalawigan ng Northern Luzon. Ito po'y inaasahang tumama na sa Taiwan. Vice President Inday Sara Duterte tinanggi na siyang nasa likod ng viral video hinggil sa road closure sa Quezon City. Nakakimpiskang mahigit 35 billion pesos na halaga ng shabu na nasamsam ng Bureau of Customs. Sapat para pumatay ng 25 milyong katao ayon naman sa isang kongresista. Makati hiniling sa korte na magpalabas na ng status quo anti-order laban sa Taguig. Motorcycle rider na mabilis magpatakbong sumalpok sa isang pader sa Batangas, patay. 4 katao naman patay sa sunog sa Taguig City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. May nakadali na ng premyo ng mahiwagang tunog. Galing nitong batang to, Bilis! Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Jenny patungong Southern Taiwan. Ngunit ilang lalawigan sa Northern Luzon ang nasa ilalim pa rin ng Signal number 1. Ang bagyong Jenny na may international name na Quino ay huling namataan sa layong 330 kilometro kanluran, hilagang kanluran ng Itbay at Batanes sa labas ng PAR. Taglay pa rin ang lakas na hangin ay 130 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umabot ng 160 kilometro bawat oras, kumikilos ng westward sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Nakataas pa rin ang Signal number 1 sa mga lalawigan ng Batanes, Babuyan Island, northwestern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Bahagyang humina ang epekto ng bagyo sa southwest monsoon o habagat, ngunit makakaranas pa rin ang mga pag-ulan ng western section ng Luzon. Asahan din ang maulan at thunderstorm sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa sa susunod na 24 oras dahil naman sa habagat. Katunayan, papunta po dito sa studio galing Quezon City, malakas po yung ulan. Samantala, isang bagong LPA o sama ng panahon na minomonitor din ng Pag-asa. Nasa layong 1,840 kilometro east ng Eastern Visayas. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero maaaring pumasok sa PAR sa susunod na linggo at maging bagyo din. Tatawagin naman sa pangalang Kabayan. Itinanggi ni Vice President Inday Sara Duterte ang viral video na siyang dahilan ng matinding traffic sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Naging trending ang topic sa X ang video na ibinahagi ni dating Bayan Muna Party List Representative Terry Casino. Ipinadala daw sa kanya ng isang dating military man. Sabi ni Casino, isinara ang isa sa pinakabisi na kalsada dahil tatawid ang isang VIP. Grabe naman yan. Ngunit paglilinaw ng tanggapan ng Vice President. Nasa Mindanao si Vice Inday simula pa noong Miyerkules para sa World Teachers Day at iba pang aktibidad. Sa pahayag ng Office of the Vice President, binatikas din ito ang viral video na nagpapakalat ng maling impormasyon laban kay VP Inday Sara. Naninindigan ng Office of the Vice President na laging ilalagay ni VP Inday ang interes at kapakanan ng publiko kaysa sa kanyang personal na interes at mga pribilehiyo. Nananawagan din ang OVP sa Quezon City Police na iwasto ang pagkakamaling ito at ibunyag sa publiko kung sino ang VIP na tinutukoy na sangkot sa pagsasara ng kalsada. Sumulat na rin si VP Sara kay Quezon City Police District Director Red Baranan, pumiling na imbestigahan ang nasabing insidente at papanagutin ang mga responsable sa kanilang aksyon. Nais din ni VP Inday Sara na magpalabas ng public apology ang police officer at ang district director sa naturang
pangyayari. Sinibak na sa pwesto ang pulis na nagpatigil sa daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue na nagdulot ng pagkakaantala ng biyahe ng mga motorista. Humingi din ang pamanhin ng Quezon City Police District Station 14 dahil sa viral video ng isang Sergeant Pataliano sa balang idinulot sa mga motorista bunsod ng pagpapahinto nito sa traffic sa Commonwealth westbound dahil sa pag-aakalang dadaan ang convoy ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lieutenant Colonel May Henyo, commander ng Station 14, si Master Sergeant Pataliano ay isa sa ilalim sa investigasyon para malaman kung ito pa ay dapat may kaharaping administrative liability. Nilinaw din ni Henyo na walang engagement ang Vice Presidente sa Commonwealth area dahil ito nga ay nasa Mindanao. Tiniyak pa ng opisyal sa publiko na hindi na mauulit ang nasabing insidente. Kaya mukhang hindi naman yata talaga alam nung pulis kung sino yung dadaan, ano ha. Pero usually pag ganyan may mga coordination. Dalawang bagay, luma yung video, talagang sinakyan lang. Pinuri naman ni House Committee on Ways and Means Chair at Albay Representative Joey Salceda si Customs Commissioner Benvenido Rubio dahil sa matagumpay na pagsisikap na masamsam ang nasa 35.4 billion pesos na halaga ng shabu sa pangunahing daungan ng Subic at Manila International Container Port. Binati ni Salceda si Rubio sa magkahiwalay na interdiction efforts na nagresulta sa pinakamalaking huli ng sinuman na naging Customs Commissioner. Ang tinutukoy ni Congressman Salceda ay ang 560 kilos ng shabu na itinago sa mga tibag at nasamsam ng Bureau of Customs sa Subic. Nasa pagtaya ng Dangerous Drugs Board ay abot ng 3.9 billion pesos ang halaga. Habang sa MICP naman ay nakumpiska ang nasa 4.45 tons ng shabu. Itinago sa beef jerky na halos 31.5 billion pesos naman ang halaga. Sa tingin ng kongresista, ang higit 35 billion pesos na halaga ng shabu ay maaaring pumatay sa 25 milyong Pilipino kung ito'y hindi nasamsam ng Bureau of Customs at kumalat pa sa bansa. Bagamat ito ay isang seryosong accomplishment sa panig ng BOC, sinabi ni Salceda, makikita rito na isang malubhang problema talaga ang pagpasok ng mga illegal drugs at ang mga sistema sa mga daungan sa bansa. Sinabi pa ni Salceda, makikipagtulungan ang kanyang komite sa Bureau of Customs upang malabanan ng smuggling sa mga kalakal na tulad ng tabako, mga produktong agrikultura at petrolyo. Umirit naman ang Makati LGU sa korte na magpalabas ng status quo order laban sa Taguig City. Naghain ang Makati LGU ng urgent motion for clarification with prayer for the issuance of status quo ante-order sa branch 153 ng Regional Trial Court ng Taguig City para sa kasong may titulong Municipality of Taguig, now City of Taguig, versus Municipality of Makati, now City of Makati, et al. Civil Case 63896. Sa urgent motion, hiniling na Makati City sa RTC Taguig na magpalabas ng status quo order laban sa Taguig upang mapigilan ang pagtatangka nitong sa pilitang ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema nang walang writ of execution mula sa trial court. Alam ho ninyo, napakalaga ho ng writ of execution. Ngayon magdi-demolish ka ng building, kailangan mo pa ng writ of demolition kahit na meron ng writ of execution. Si Mayor Abby ang naghain ng urgent motion kasama si City Administrator Claro Certeza at City Legal Officer Michael Caminia. Ang status quo order nakalintulad ng cease and desist order ay isang kautusan na panatilihin muna ang aktwal na maayos at mapayapang kalagayan bago magnap ang kontrobersiya. Ayon kay Mayor Abby, nais lamang na Makati na maging maayos ang pagpapatupad ng desisyon ng Korte Suprema nang hindi gaanong nagagambala ang mga residente at tuloy-tuloy pa rin ang paghatid ng mga pangunahing serbisyo. Tinukoy pa ng alkalde ang ilang nakakaalarma at nakalilitong insidente tulad ng tangkang pagpasok ng Taguig sa loob ng isang housing project na pag-aari ng Makati at sa pilitang pag-angkin sa public school buildings at health centers sa mga apektadong barangay. Egriti Binay, hindi maaaring basta na lamang ilagay ng Taguig ang batas sa sariling kamay at gawin ang gusto ng walang writ of execution na nanggaling sa korte. Patay naman ang isang rider makaraang sumalpok ang minamaneho nitong motosiklo sa concrete wall sa lalawigan ng Batangas.
Binabagtas ni Randy Billones, 29 anyos, ang malumak na kalsada sa Barangay Sabang. Bayan ng ibaan ang mawalan nito ng kontrol sa motorsiklo at bumangga sa pader. Si Billones ay nagtamo ng mga sugat sa katawan dahil sa lakas ng impact ng pagkakamangga. Base naman sa ulat ng pulisya, mabilis ang pagpapatakbo nito ng motorsiklo kaya't nawala ng kontrol at naging sanhi ng naturang trahedya. 4 katao ang patay matapos tupukin ng apoy ang kanilang bahay sa Taguig City. Ayon sa Taguig City Fire Station, nagsimula ang sunog alas 3:54 ng umaga sa Katipunan Village, Barangay Western Bikutan. Kinilala ang mga nasawi na sina Emelita Entuna, 47 anyos. May kambal pa itong anak, sina Hana at Jana Entuna, na kapwa 13 anyos. Kasama rin sa namatay sa sunog ang pamangkin nito na si Al Nazar Entuna, 21. Iniakyat ang sunog sa unang alarma alas 4:07 ng umaga, na fire under control alas 4:22 ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi karakihan ang halaga ng ari-arian na napinsala ng naturang sunog. Iniimbestigahan pa kung saan nagmula ang apoy. Umabot na sa 4 smuggler ng sibuyas sa bansang nakasuhan ng Department of Agriculture. Ayon kay Assistant Secretary James Layog ng Department of Agriculture, sinampahan nila ng paglabag sa Anti-Agriculture Smuggling Law ang mga ito habang may 10 iba pang kinasuhan naman ng paglabag sa Food Safety Act. Kabilang dito ang pagpupuslit ng sibuyas sa Bataan, Maynila at Batangas. Una nang pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Justice at National Bureau of Investigation na imbestigahan ang talamak na smuggling ng sibuyas at iba pang mga agricultural products. Bunsod nito, bumuo naman ang DOJ ng Anti-Agricultural Smuggling Task Force na tumututok ngayon sa mga kaso. Iniutos na rin ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang pamamahagi ng bigas sa Metro Manila. Inatasan ng punong ehekutibo si House Speaker Martin Romualdez na bumuo ng programa kasama ang 33 kinatawan ng Kalakang Maynila upang pangasiwaan ang pamamahagi ng ayudang bigas sa mga mahihirap. Ayon sa Pangulong BBM, nais niyang mag-focus sa pamamahagi ng tulong sa NCR dahil sa rehiyong ito pinakamataas ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang bigas. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo matapos niyang bawiin ang Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price ceiling na 41 pesos at 45 pesos sa mga regular at well-milled rice. Tumaas naman ang gastusin sa pagkain ang nasa 95% o mayorya ng mga Pilipino. Yan ang lumabas sa pinakaulang survey ng Pulse Asia nitong buwan ng Setyembre. Nabatid din sa survey na 53% ng mga Pilipino ang nagbawas ng kanilang pagkain sa araw-araw. Kabilang sa nagtipid na husto ng kanilang food consumption ay ang Mindanao, nasa 65%. Sumusunod dito ang Balance Luzon. Bukod naman sa pagkain, pangalawa naman sa malaking gastusin ng mga Pinoy na pupunta sa kuryente. Umabot ng 62% habang pangatlo sa krudo, 22%. Nilaukan ang survey ng 1,200 respondents habang meron naman itong 2.8% na margin of error. Bumilis pa ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 6.1% nitong buwan ng Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mabilis ito kumpara sa 5.3% na naitala nitong Agosto. Bunsod ito ng pagsirit ng presyo ng bigas at mataas din na transport costs. Sinabi pa ng ahensya na nagbigay ng pinakamalaking kontribusyon sa pagbilis ng inflation nitong Setyembre ang heavily weighted food at non-alcoholic beverages na tumaas ng 9.7% mula 8.1% noong Agosto. Gayon din ang transportation services na umakyat ng 1.2% mula 0.2% noong Agosto. Samantalang sinabi rin ng PSA na mataas din ang naitalang inflation rate ng Setyembre ng nakarang taon na meron manong 6.9%. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 17 minuto na makalipas ang alas 4, mag-showbiz muna tayo. Naku, tuluyan na nga po yung suspensyon ng It's Showtime. Detalye mula kay Morley Alinio. Morley. Yes, Morley, go ahead. Gising na ang
ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning Kuya Angel, maulan na umaga at speaking of maulan, ulan, bantay kawayan, aba naman tuloy na ang suspension ng It's Showtime na magsisimula sa October 14. Well, base sa nakuha nating balita, tuloy pa rin daw ang show pero ang hindi tiyak ay kung ang title ay It's Showtime pa rin. Pero ang sigurado, ang hahalili umano na mag-uhosa na sabing programa ay si Luis Manzano at Melay Cantiveros. Well, hindi pa ganun kakumpirma itong balita natin dahil usap-usapan nga na nagtitaping na ang dalawa kasama ang bagong mga staff o bagong co-host na nasabing programa. Well, hindi natin alam, hindi natin tiyak kung saan papatungo ba ito, kung tuloy-tuloy na bang mamawala sa ere ang It's Showtime at papalitan na ito nila Luis Manzano. Yan ang ating aabangan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Babuong! Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. At teka nga muna, mamalengke muna tayo. Nasa Mega Q-Mart ngayon, si Noche Kakang sa RH27. Noche, anong latest dyan? Mayong buntag kayong Angel, ngayong thank God it's Friday. Narito na ang presyo ng mga bilihin sa Mega Q-Mart Market sa Quezon City. Unahin ko yung bigas sa kayong Angel, nasa 60 pesos ang kilo yung special sa lokal. Abang ang pinakamurang bigas kayong Angel, yung well milled rice, 45 pesos. Walang regular milled rice. Ang bangos naman Kuya Angel, 160 ang kilo. Yung pinakamalaki naman, medyo mahal, nasa 220 yung large size. Habang ang tilapia, 130 ang kilo. Isama ko na rin yung beef rampa, 400 ang kilo. Yung beef brisket naman, 360. Ang kasim, 275. Liempo, 330. Ang whole chicken, 200. Itlog, bawat isa Kuya Angel, tumaas na sa 8 pesos na. Yung medium size pa lamang. Ampalaya naman, 120 ang kilo. Sita, 100. Ang pechay native, 100 ang kilo. Kalabasa, 70. Talong, 90 pesos. Habang ang kamatis, tumaas ng konti, nasa 140 ang kilo. Isama ko na rin yung cabbage, 150. At yung carrots, 180. Habichuelas, yung tinatawag na Baguio beans, 100. White potato, 180 ang kilo. Wow, white potato, kamote. White potato, 180 ako yung Yung kamote ba yan? Patatas. Patatas talaga. Okay. Kala ko kamote. Mahal naman, oh. Magkamukha kasi kay Angel Yung pechay Baguio naman, 140 ang kilo. Good news dahil yung sayote bumaba, nasa 80 pesos ang kilo. Sibuyas sa pula ko yung Angel, 140 ang kilo. Habang yung garlic imported, 140. At yung luya local, 150 ang kilo. Siling labuyo, nakapako pa rin sa 400 ang kilo. Kalamansi, 80 pesos. Lakatan, 85. Ang latundan, 55 pesos. Habang ang mangga, 180. Ang puting asukal naman kay Angel, yung sugar white, 95 pesos ang kilo. Sugar wash, 90. Ang sugar brown, 85. Habang kung kayo ay magsasangag ng ngayong umaga gamit ang palm oil, 1 liter, 85 pesos. Habang ang coconut oil na 1 liter, 85 pesos din. So yan ang presyo ng mga pakadahing bilihin ngayong Friday morning ito sa Mega Q-Mart Market sa Quezon City. Mula sa kanunan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Natika Kasal, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Alas 4:22 ng umaga, nag-donate naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng iba't ibang uri ng gamot sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Maynila. Ang donasyon ng PAGCOR ay sinabay sa pagdiriwang ng ika-11 anibersaryo ng pagkakatatag naman ng State University. Nagpasalamat si PUP President Dr. Manuel Muhi sa PAGCOR sa pagbibigay ng tulong medikal sa nasa 3,000 guro at mga empleyado mula sa iba't ibang sangay at campus nito. Umasa din si Dr. Muhi na magkakaroon pa ang PUP ng magandang collaboration sa PAGCOR sa mga susunod na panahon. Ang donasyon ng PAGCOR ay binubuo ng mga gamot para sa ubo, sipon, lagnat, hika, diabetes at iba pa tugon naman sa kahilingan ng PUP bilang suporta sa kanilang health and wellness drive. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis! Pwede tayong mag-laundry day today. Pero hindi nyo munang humupang ulan ha. Kung noto ka ba sa mga makapit, madikit at malupit naman siya, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-concept Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindig man siya. Based on test at chocolate, mud, and Cebuman cotton, gawa po ito ng ACS. Ay magandang umaga ho sa mga taga Norsagaray, Bulacan at mga taga Marinduque. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Bicol. Naibag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. 3 naman ang patay sa nangyaring banggaan sa bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, RH46. May aga, Rex. Patay ang 3 katao at 1 sugatan sa nangyaring banggaan sa National Highway, Barangay Alanginlanan, bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Ayon kay Police Major Vincent Paul Dumaging, Acting Chief of Police ng Manhuyod PNP, ang mga namatay kinilala na sina Ricardo Disipulo, 66 anyos, Mark Anthony Cabusog, 32 anyos, Raymar Cabusog, 7 taong gulang na bata ang lalaki, habang sugatan naman si Raiden Solitario, 40 or 14 anyos na pawang na patuloy na confine sa ospital at pawang mga residente ng Sitio Palahan, Barangay Maaslom ng nasabing bayan. Dagdag pa ni Dumaging, 3 mga sasakyan ang involvado sa nasabing aksidente na ay ang Mitsubishi L300 van na pag-aari ng St. Joseph Seminary sa Aganan, Sibulan, Negros Oriental, motorsiklo na sinasakyan ng mga biktima at isa pang sasakyan. Sa ngayon nasa kustodiya ng kapulisan sa nasabing bayan ang nasabing van at patuloy na pinaghahanap ng kapulisan ng isa pang sasakyan. Mula sa Akson Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Damong salamat, Rex. Balikan muna natin ang Metro Manila. Ilang lugar sa Caloocan, binabaha na dahil sa magdamag na pagulan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. May buntag, Edwin. Ay, buntag, Kuya Angel. Alas 2 kaninang madaling araw ay umpisa nang lumalakas yung ulan at hanggang sa mga oras nito, Kuya Angel, ay hindi naman gaano na pero pabuso-buso at minsan napakalakas. No? Ang unang nadaanan natin nag-umpisa ng bumabaha itong bahagi ng 15th Street, itong kanto ng 10th Avenue, 11th Avenue, 3rd Avenue. Ito yung patungo naman ng City Hall ng Caloocan. Yung harap ng Grand Central sa northbound ng Rizal Avenue ay binaha na rin kanina. Pero kapag nagtutuloy-tuloy itong ulan ko Angel, ay nasana natin yung pagbaha pa dito sa naturang lugar. Kanina yung Tulyahan River naman ay sa may bahagi ng pagitan ng Malabon at ng Valenzuela, yung unti-unting tumataas yung tubig. Ito yung patungo naman ng Manila Bay. Ngayon ay may mga mas malakas pang ulan na dumanas itong bahagi naman ng Malabon na may kasamang pagtulog. At ang kalagitan ko Angel ay dapat mag-ingat, lalo na yung ating mga kababayan ngayon na bibiyahe. No? Dahil yung pag-ulan ay may kasamang malakas na hangin. Ating update wala pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin sa RS23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo,
Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, dako muna tayo sa Tacloban. Barangay Treasurer patay. Isa naman ang kritikal matapos pagbabarilin ng 3 suspect na sakay ng motorsiklo. Ito po ay sa bayan ng Bilyaba sa Leyte. Detalye mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Patay ang isang barangay treasurer matapos pagbabaril ng 3 hindi kilalang sospek, isa pang kritikal sa ospital sa bayan ng Bilyaba, Leyte. Dito na spot si Mateo Razonable, 41 anyos, may living partner, barangay treasurer, residente ng barangay Mataloto, Leyte. Kinagamot naman sa ospital si Angeline Golani, 86 anyos, taga barangay Kabungahan, Bilyaba. 3 ang mga sospek na nakasakay ng single motorsiklo. Nangyaring insidente sa barangay Kabungahan, Bilyaba, Leyte. 18 kilometro ang layo mula sa police station. Sa investigasyon ng PNP ng biktima galing Land Bank, Carigara, Leyte, papauwi na sa barangay Mataloto, nakasakay ng single motorsiklo. Pagdating sa barangay Kabungahan, Bilyaba, Leyte, ng pagbarilin ang mga biktima, resulta ang agarang pagkamatay ni barangay treasurer Razonable. Tinagbo naman ng Leyte Rescue Unit sa Ospa Ormoc Hospital para malapatan ang kakulang lunas si Angeline Golani. Samantala mga sospek agad na tumakas, nakasakay ng single motorsiklo papuntang barangay Calbugos, Bilyaba. Sa kasalukuyan, ang Bilyaba Leyte PNP nagsasagawa ng hot pursuit operation para mahuli ang mga sospek. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. 4:29 oras sa buong Kapuluan. Kamalikalinga, wala pang nare-record na election-related incident at gun ban violation. Mabuti naman. Detalye mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy. Puspusan ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections sa lalawigan ng Kalinga kaugnay sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre 30. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Dexter Cawis, sisimulan na ng mga election officers ang training na abot sa 1,500 guro na magsisilbing electoral board sa susunod na linggo. Samantalang para naman sa isang PNP personnel na magsisilbing special electoral board sa Mabungtot, Lubuagan, Kalinga ay gaganapin naman ngayong araw sa Kalinga Provincial Police Office. Ang lalawigan ng Kalinga ay mayroong 157,220 botante na rehistrado mula sa 153 barangay at 510 na presinto. Binanggit pa ni Attorney Cawis na abot sa 371 ang tatakbong punong barangay at 2,362 para sa kagawad, samantalang 358 naman ang tatakbo para sa SK chairman at 1,101 para sa SK kagawad. Anya, kumpleto na lahat ang kagamitan para sa mga ballot boxes at naipadala na ang mga non-accountable forms sa municipal treasurers mula sa Kalinga Provincial Treasury's Office. Idinagdag pa ni Cawis na wala pa naman silang nai-record na gun ban violators at mga insidente na may kinalaman sa BSK election. Pinalalahanin din niya ang mga kandidato na seryosong ipatupad ang COMELEC ang kanilang kampanya laban sa kontra-bigay. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Just gina sa lahat po ng mga pababa at paakyat galing norte, o pababa galing norte pala. Samantala, teka muna ha, Buenos Dias sa ating mga suki dyan po sa Zamboanga. Membro naman ng isang criminal gang sa Pangasinan, sumuko sa PNP Ilocos Norte. Detalye mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan, i-check amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Kusang sumuko sa mga pulis sa Ilocos Norte ang isang miyembro umano ng criminal gang sa Pangasinan. Sa ulat ni Pangasinan Provincial Director Colonel Jeff Fangeda, nagtungo sa Banda Police Station si Dante Bartolome Domingo, 52 anyos, residente ng Barangay San Juan, Rosales, Pangasinan. Miyembro umano si Domingo ng was-listed criminal gang na Espanto Group na sangkot sa gun for hire, robbery, hold-up at illegal drugs na nag-ooperate sa 5th at 6th District ng Pangasinan. Target
Binanggit din ito ng Pangasinan PNP sa ilalim ng kuplan pistola at isang high-value individual priority target naman ng PDEA Regional Watch List. Sa pagpunta nito sa pulisya, inamin umano niya ang pagkakasangkot sa paggamit ng illegal na droga. Voluntaryo rin itong naglabas ng affidavit of undertakings kaya isinailalim ito sa bioprofiling, mugshots at fingerprints. Dagdag pa ni Colonel Fanged na kaya sumuko si Domingo sa mga otoridad sa Ilocos Norte ay sumisikip na ang ginagalawan nito dito sa Pangasinan kaya tumakbo na sa nasabing lalawigan. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Walang pasok Manila City Hall o levels dahil naman sa yellow rainfall warning. Para ho sa mga nag-aantabay ng announcement ng walang pasok, Manila City Government, baka agang nagdeklara ni Mayor Pangan. Ano tawag dito? Hani Lacuna. Magandang umaga kay Mayor Hani Lacuna. Ayan no classes or levels. Public and private school sa City of Manila. Dahil nga po sa yellow rainfall warning. Gising na ba si Mayor Joy? Hindi daw. Pahala na daw mga barangay kapitan dyan. Lalaki na may dalang baril na dakip ng mga pulis na nagpapatrolya sa Samal, Bataan. Detalye mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Kulong ang sinapit ng isang lalaki na nakumpiskahan ng dalang baril nito ng mga kagawad ng PNP Samal na nagpapatrolya sa Barangay Lalawigan, Samal, Bataan alas 12:40 ng hapon. Sa ulat, ang naarestong suspect ay kinilala ito na si John Michael David Colonel, 34 anyos, residente ng Barangay Mulawin, Orani. Habang nagsasagawa umano ng pagpapatrolya ang Samal PNP sa nabanggit na lugar, isang lalaking naka-gray t-shirt at pulang short ang nakitang may hawak na nakaumbok na baril sa baywang habang naglalakad ito papuntang Roman Highway. Agad namang hinuli ito matapos magtangka pa ng una na bubunot ito ng baril. Mabilis ang pagdakma ni Patrolman Roa sa baril at nahuli ito na nakumpiskahan ito ng isang 38 caliber revolver na may serial number na 835057 na kargado ng 2 bala. Nang kapkapan ito, nakumpiskahan pa ng isang sachet ng naglalaman ng shabu. Dinala ito sa PNP station at naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa RA 10591 Omnibus Election Code at paglabag sa RA 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahabak kayungan sa ating mga kababayan dyan naman sa Pampanga. Ganda umaga, Pilipinas! Maya-maya makakausap po natin si Dr. Mabel Evangelista Carion. Pag-uusapan ho natin ang paano nga ba malalaman na humihina na ang iyong immunity. Ayan standby ho kayo. Lalaking sakot naman sa pamamaril, arestado sa Tanawan City sa Batangas. Detalye mula kay Renz Belda, RH35. Renz. Arestado ng mga tauhan ng Tanawan City Police Station kasama ng Maritime Police Station Special Operations Unit ang isang lalaki na sangkot sa pamamaril na may kasong murder sa isang operasyon. Kinilala ni Batangas Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Samson Belmonte ang akusado na si Fidel Antioquia. Binata, 26 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa nasabing lungsod. Ayon sa report, bandang alas 6:30 ng gabi noong April 10, 2023, binaril ng akusadong minor de edad na biktima na naging sanhi ng pagkamatay nito sa barangay Natataas. Pagkatapos ay tumakas ang akusado papalayo sa pinangyarihan ng krimen. Nahuli ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6 Tanawan City at walang piyansang nakarekomenda. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Tanawan City Police Station ng akusado para sa kaukulang disposisyon. Para sa kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Renz. At magandang umaga naman sa ating mga suki dyan po sa Batangas. Mayor Zenny Mendoza ng Talisay, magandang umaga po sa inyo. Governor Lagman ng Albay, pinagutos naman ang decampment ng mga evacuees mula 6 km permanent danger zone sa Albay. Detalye na balita mula kay Ray Boton Jr. Mula sa radyo natin, Birak. Ray, good morning.
Ipinag-utos na ni Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC Chairman Governor Attorney Edsel Greco Lagman ang decampment sa mga pamilyang nasa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. Ayon sa inilabas na PDRRMC APSIMO Advisory 17-2023, ipinag-utos na ang decampment sa local chief executives ng mga apektadong lugar dahil sa patuloy na pagbaba ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Base na rin sa monitoring ng Philippine Volcanology and Seismology o PHIVOLCS at ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Samantala, inaabisuhan pa rin ang mga residente na uuwi sa kanilang mga tahanan na sumunod sa decampment protocols at manatiling alerto dahil nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang estado ng Bulkang Mayon. Sa latest report ng APSIMO, aabot sa 2,441 na mga pamilya o katumbas ng 8,763 na katao ang kasalukuyang nasa evacuation centers, kabilang na ang 444 na pamilya mula sa lungsod ng Tabaco, 1,030 sa bayan ng Kamalig, 911 sa bayan ng Malilipot at 56 na pamilya sa lungsod ng Ligao. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr., tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Ray. Mabalos. Labi na pa bandidong Abu Sayyaf combatants naman sumuko sa Basilan Province. Mga dekalibreng armas kasama sa kanilang mga isinurrender. Detalye ng balita mula kay Jun Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Jun? Alaikum assalam, Kayang Angel. 14 na miyembro ng Abu Sayyaf Group ang panibagong voluntaryong sumuko mula sa iba't ibang lugar sa Basilan Province. Formal silang sumuko sa headquarters ng 101st Brigade sa Barangay Tabian, Isabela City Headquarters. Sa ulat mula sa Westmincom Information Office, 6 mula sa 14 surrenderers ay pawang combatants habang ang 8 ay pawang ASG supporters. Isinuko nila ang mga armas na kinabibilangan ng 2 M14 rifles, 5 M16 rifles, isang M653 5.56 rifle, 2 M79 grenade launchers at isang unit ng 9mm Tech KJ-9 assault rifle. Sa pahayag mula kay 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon, ang mapayapang pagsuko ay resulta ng peace effort ng pamunuan ng 64th IB, 18th IB, 4th Special Forces Battalion, 5th Scout Ranger Battalion at ng intelligence units. Hindi rin matatawaran ng effort rito ng Basilan Provincial Police Office at sa papel na ginampanan ng local government units ng Sumisip, Haji Muhammad Ajul, Tipu-Tipu at Lantawan, mga bayan mula sa Basilan Province. Pinapurihan naman ni Westmincom Commander Major General Steve Craspillo ang naging desisyon ng mga dating Abu Sayyaf members sa kanilang pagsuko. Sinisiguro nitong ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng maaring itulong para sa pagbabagong buhay nila sa magitan ng reintegration programs ng gobyerno. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Asinggan. Alas 4:41 oras sa buong kapuluan, mga misis. Si Bunso ba ay amoy araw pag-uwi galing ng eskwela? Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Shield Bath Soap ay panlaban sa mga germs, unbeatable po yan. Laban sa kung ikukumpara sa iba pang mga brand, may shea butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Paano nga ba natin malalaman na humihina na po ang ating immune system? Yan po ang itatanong ho natin kay Dr. Mabel Evangelista Carion. Doc, magandang umaga po sa inyo. Hi, Doc. Good morning. Morning. Ayan. Doc, kumusta na kayo? Good morning po, Kong Angelo. Okay naman po. Kayo po, kumusta po? Eto, syempre, nakaulta ba? Kaya masigla. Doc, teka muna. Ano bang mga indicators na humihina na yung immune system? Opo. Ang pinaka-common po na indicator or your signs na humihina ang immune system, yung parang pabalik-balik yung sipon. Hindi man lang siya tumutuloy na talagang sakit, kaso lagi kang may sipon. Yon. And then,
isa pang warning sign, warning na agad na baka humina ang immune system mo. Pag lagi kang stress sa trabaho, kunyari sunod-sunod yung trabaho, tapos puyat, susunod niyan parang hinang-hina ka na. Yan, yung mga warning signs. Tapos lagi kang may infection. Ibig sabihin ng frequent infection within a year, parang nag-antibiotics ka 2 beses sa isang taon. So medyo mahina ng immune system mo pag ganon. Tapos magpuyat ka lang ng 1 araw or 2 araw, feeling mo pagod ka na. So laging pagod, tapos stress lagi, tapos pati yung mga sugat, hindi lang siya indicator na, di ba po sinasabi minsan hindi mabilis gumaling, baka diabetic. So hindi yun ganun. So mahina ang immune system pag hindi agad gumaling yung mga sugat. Okay. Gaano ba dapat katagal bago gumaling ang sugat? Kasi kung maliit lang naman po, mabilis lang dapat. Lalo na po i-open lang, wag po yung, di ba po minsan kinukuberan agad, tapos may mga iba pang nilalagay. You keep the area clean and dry. So kung maliit lang naman, wala pa pong siguro 3 to 5 days, dapat okay na po. Kung hindi naman po malalim yung sugat, mabilis lang po siya. Kailan mo tatakpan yung sugat? Actually, kung malaki po yung sugat, pinapatakpan talaga. Di ba, depende naman po, may mga scratch lang o kaya yung konti lang na, kunyari po, na dapa lang yung bata or nagasgasan. Yan. Mas maganda po kasi siya, clean, dry, tapos ano siya, air dry po, para mabilis matuyo. Kasi pamumugalan na ng bacteria, pag moist po yung mismong sugat, pag nababasa. So dapat pala hindi talaga dinidress siya, no? Pagka hindi naman gaano kalaki. Dok, nabanggit nyo kanina, pagka lumagpas ka ng, sabi nyo, 2 beses sa 1 taong ka uminom ng antibiotic, ibig sabihin nun, mahina ang immune system mo. Opo. Ganun pala yun, Dok. Yes. Dapat pala, pagka magpapaprescribe ka ng antibiotic sa doktor, i-disclose mo kung ilang beses, kailan ka huling nag-take. Importante po yun, Kong Angelo. Sasabihin niyo po na yung last ko pong antibiotic ganito, ganitong buwan. Kasi po meron din pong interval. Hindi rin po pwedeng nag-antibiotic agad or the same antibiotic ang gagamitin. So tatandaan po dapat ng mga pasyente na kung ano yung binigay na gamot sa kanila. Okay, Doc, halimbawa, yung mga babae, di ba, kadalasan nagkakaroon sila ng UTI. Tapos pagka medyo severe na, nagte-take na ho sila ng antibiotic. Ibig nyo sabihin, dapat once a year lang sila at least mag-take nun. Hindi po, marami naman po tayong antibiotics na pwede sa UTI. So, i-inform po nila yung doktor na nung ganito pong buwan, ito na po yung gamot ko. Yun, dapat po ganun. Kasi iba na pong antibiotic yung ibibigay. Kunyari po, less than 6 months, nagka-UTI ulit, iba na pong antibiotic ang ibibigay. Yung sumasakit ang ngipin, di ba, kadalasan ganun din. Pagka hindi pa, pagka medyo namamagana, may ilang araw, yung iba kasi nagsiself medicate di ba? Hindi pala po pwede yun. Hindi po magandang mag-self-medicate kasi nga po, minsan ginagamit nila ulit yung prescription, yung reseta. Oo. Dinadaya pa, ini-snowpick yung pecha. Diba? Ako, bawal na bawal po yun. Tapos minsan yung reseta na galing dun sa isang kapatid or dun sa nanay, gagamitin naman ng isa. Kasi pareho daw yung nangyari. So kasi masama po yun sa katawan. Kasi po yung antibiotics, pag kailangan nyo na, yung po tinatawag na resistance. Pag kailangan nyo na po yung ganong klaseng antibiotic, hindi na po gagana. Kasi ginagamit nyo siya ng hindi naman prescribed. Kaya dapat po talaga, kumonsulta ho kayo sa doktor at o dili kayo, magtanong ho kayo sa mga pharmacy, sa mga butika para nagagabayan ho kayo. Teka muna, Doc, sandali Walang pasok na Bota City o levels public and private dahil din sa yellow rainfall warning. So ulitin na natin, dalawa na sopa na nag-aanunsyo, ang Manila at ang Nabota City. Yung ibang mga mayor tulog pa. Ayan mukhang hindi nakapag-ultabayo, kaya dapat nag-uultabayo itong mga mayor natin para maagang nagigising. At kahit magising ho sila, may sigla. Hindi yung mamaya na kung kailan mag-aalas 12 sa kagigising at mag-aanunsyo. Kawawa naman yung mga bata. Doc, teka muna, nabanggit na yung mga bata. Sabi nyo kanina, pagka hindi gumagaling yung sipon pa ulit, may mga bata hugin talaga May mga kaklase ako nung elementary. Grade 1 to grade 6, lagi may sipon
May sipon na. Baka po may allergy naman na yun. Pero po kasi ang pinakamataas ang immune system, yung pinakamalakas din ang immune system during puberty eh. Yung mga bata, pag batang-bata po, mahina pa. Kaya po, kung isipin, kung napapansin niyo po sasabihin, pag bawal sa mga bata hanggang sa pinakamatatanda, yung kunyari po senior, tsaka yung mga batang-bata, yun yung mahihina ang immune system. I see. Okay. So, ang sipon ordinarily, dapat gano'n lang katagal? Pag ang sipon naman po na, yung kunyari wala pong ibang cause, parang viral lang na saglit lang. One week is okay na po dapat. Kasi, hindi naman kailangan ng antibiotic, hindi naman siya talagang nawawala ng gana kumain. Ayun, mga 1 week po, dapat okay na. Kung ang bata magana pa rin kumain kahit na may sipon, gagaling ng kusa yon. Yes, opo. Kasi po, self-limiting po pag viral usually. Tapos maganda rin po yung minsan, di ba po ina-expose para po sabi, maging sanay na yung katawan. Mag-develop ng antibodies against that infection. Yun po sa bata, di ba? Huwag daw hayaang sobrang linis para magkaroon ng innate, kumbaga yung mismong katawan nila yung mag-a-adjust, magpuproduce ng antibodies, meron silang protection. Paglaki na nila. Dok, kinikwento kasi ni Manlo Cabral, nung bata daw sila at may mga ubot-sipon sila, gustong-gusto nilang may ubot-sipon sila kasi merong soft drinks. Meron silang kunwari ka pa kinikwento niya sa amin, automatic na yun pagka may sipon ubo, binibigyan na kadagad ng Skyflake at saka Royal True Orange. Oo po. Alam ko rin po yan. Inabutan niyo rin yan, no? Ano nga po talaga yung mukhang pampagana po. Kasi nga, di ba, salty yung yung crackers, tapos yung isa naman masarap, matamis. So, pampalakas po siguro pampagana. Maganda po yung lasa. Yung palang rationale, no? Yung bagay, wala pa kasing ultabayo at that time, Opo. Eto may nagtatanong, ubra daw ba sa may ubot sipon ang ultabayo? Yes po. Kung ang ubot sipon naman po is start pa lang po, no? Kasi pinapaikli natin yung mga flu-like symptoms na yan. Huwag naman, nakakatulong kasi sa immune system siya. So, kung nagsistart pa lang yung ubot sipon, mas maganda makapag-start na ng ultabayo. Kasi kung 2 araw ka pa lang, may ubot sipon, hindi na siya magpa-progress na kunyari 1 linggo ka may sakit or 2 linggo ka may sakit. Yun. Hindi, tsaka kadalasan kasi pagka may ubot sipon ka, yun din ang problema, hindi ka nagkakaroon ng quality sleep. Di ba? Yes. So, ito makakatulong para kahit na hindi medyo hindi ganong kahaba yung tulog mo, quality pa rin, Opo. Kumbaga po, nakaka-restore ng energy, maski maikli lang. Dok, meron daw ba kayong observation na pagka nakapag-ultabayo, lalong naghihilik? Ayun nga po kasi nagkakaroon ng yung nandun pumupunta sa rapid eye movement na stage ng sleep. Tsaka marami po akong nakakausap, nananaginip talaga sila. Oo. Maganda sobrang nag-deep sleep, opo. Oo. At least ako, so far, yung mga panaginip ko naman natandaan ko, magaganda eh. Maganda naman daw po. Tumama ako sa loto, tumama ako sa raffle, mga ganun, Kahit hindi naman ako pumupusta sa loto, di ba? Siguro it's about time na pumusta ako, kaya lang hindi ko matandaan yung number eh. Pagkagising po, nalimutan. Nakakalimutan. Baka naman po pwede, maka-develop din ng postbiotic na marirecall mo kung ano yung napanaginipan mo, di ba? Oo. Pero kung halimbawa bangungot, wag na yan. Iba naman. Hindi naman po. Wala pa naman. Okay. Balikan ko lang yung immune system, pagpapaboost ng immune system. May pagkain, di ba, na nakakatulong din para i-boost ang ating immune system. Ano-ano po yun, Doc? Pa rin po, balanced diet, more fruits and vegetables. Yung mga antioxidants, yun po. Di ba po, fruits and vegetables pa rin. Sila yung mataas ng yung mga microminerals na kailangan natin for immunity. So, importante pa rin po yun. Another thing po paano ng immune system, yung mga vaccines po natin, huwag kakalimutan yung vaccines kasi katulad po ng pneumonia vaccine at saka po yung sa flu vaccine yearly. Importante rin po yun, para sa ating immune system. And syempre, kasama po lagi yung enough sleep nga po.
And regarding po sa ating Ultabio, nga po 'di ba siya iniinom po. So importante po na meron tayong good bacteria sa ating digestive system. Kasi sa studies po, so 70% ng yung nagana sa ating immune system konektado sa gut or sa digestive system. So kailangan recommended po na umiinom ng mga postbiotic, pampalakas po ng immune system. Dahil nakakatulong yon sa digestive system natin. Yes po, kasi po yung may part ng immune system na 70% sa gut po or sa digestive system nang gagaling. Ayan, okay. Oy, liwanagin natin ha, kahit po ang postbiotic ay rekomendado ng mga doktor at ito po ang aprobado ng FDA. Food supplement pa rin po siya. Food supplement po siya ha. Hindi natin sinasabing may therapeutic claim ho ito, no? Para lang hindi po siya natin. gamot. Supplement po siya katulad ng mga vitamin C, vitamin B. Oo. And then, tsaka para ho sa mga nagkakaedad na, no, at medyo nananamlay ng hinaharap, meron ho akong kakilalang nagte-testify talaga. Yeah, nasundan yung kanilang baby dahil po sa ang kanilang mga anak after 7 years, ano ha? Itago natin sa pangalang Brian Posadas, ayan, dahil sa kakainom ng Ultabio. Kaya doon sa mga nananamlay ang hinaharap, try nyo rin, ano ha? Malay nyo, baka ito palang solusyon. Huwag nyo kayong iinom ng mga blue pill at saka magic pill. Delikado ho sa puso yan, ano ha? Anyway, so Doc, nasa inyong pagkakataon ngayon, muli mapaalalahanan ho ang ating mga magulang. Kaya lang, ito ho para lang sa mga 18 and above, do? Doc? Yes po. Hindi pa pwede sa 18 below? Yes po. Baka naman so ito po, Ultabio, your new level of protection from infection po. Improve natin yung immunity by taking 2 capsules once a day. Ultabio, yung may Lactococcus lactis plasma strain for quality sleep, for boosting your immune system. Ultabio. Thank you po. Doc, thank you. Maraming salamat. Ingat po kayo. At ang Ultabio ay available po sa Lazada, sa Shopee at sa TikTok o dili kaya sa John's Pharmacy dyan po sa Zamboanga City at sa Pasmed Pharmacy sa San Pedro, Laguna. Doon ho sa mga may concerns pa at may mga gusto pang itanong kay Doc Mabel, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha. 0917-110-6580. Magandang umaga ho sa ating mga suki. Ay, teka nga pala. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po kay President and General Manager Wick Biloso ng GSIS. Ayan, maaga din palang gumigising si President Wick. Ha? Sabi niyo kagabi, ha? Kagabi kahapon. At ngayon maaga siya dahil babatiin din natin, ha? Sa mga nagtatanong, Nabotas and Manila ang wala pong klase ngayong araw na ito. Private and public all levels dahil po sa yellow rainfall warning. Biparme Maropa nagbabala naman sa publiko hinggil sa mga impostor na nagpapakalat ng mga o nagpapanggap ng mga empleyado ng hensya at nang hihingi ng pera. Ay tigilan nyo ng mga dilihensyang yan, ha? Detalye ng balita mula kay Don Sorotorio mula sa 96.9 radyo natin, Calapan City. Don. Magandang umaga. Dahil anya sa sunod-sunod na reklamo na natatanggap ng Bureau of Aquatic Resources, nagbabala ito na mag-iingat at isumbong sa kanilang ahensya ang mga nagpapanggap na empleyado na di umano'y nanghihingi ng pinansyal na donasyon sa mga suppliers at bidders ng kanilang programa at mga proyekto. Ayon sa post ng ahensya, kinukundina nila ang mga gawaing ito ng mga taong ginagamit lamang ang BIFAR para makapangikil ng pera sa ilang individual at mga kumpanya na ikinakasira ng Bureau of Aquatic Resources, Mimaropa. Mula dito sa 96.9 radyo natin, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ako Don Soratorio, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Don. At magandang umaga din kay Congressman Biong Garing, ha? At kay Director Joel Valera dyan po sa Mimaropa. May mga lakad ho kayo at medyo kinakailangan nyo ng proteksyon laban sa mikrobyo, magbaon ho ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating gamitin o pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households at sa ating mga emergency kit.
Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung isopropyl alcohol na mabango na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Nabotas and Manila, no classes or levels. Sa ibang mga mayors na tinatawagan natin, logto pa. Doon sa mga nag-aantabay ng announcement, Quezon City, bahala na daw si Kapitan. May nagtatanong dito, ano daw bang benepisyo na kukuha sa karne ng baboy o karne hayop? Ano ay protein. Mayaman ho sa protein. Kailangan din ho ng ating katawan ng protein. Bantay African Swine Fever sa barangay muling ginawang aktibo dyan po sa Nueva Vizcaya. Detalye ng balita mula kay Adelios Cesar Seba mula sa radyo natin Bayumbong. Adelios. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Formal na hiniling ng Nueva Vizcaya Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa pamunuan ng lokal na pamahalang panlalawigan ng probinsya kay Governor Jose Jean Gambito na muling i-activate ang Bantay African Swine Fever sa barangay checkpoints at ideklara ang lalawigan sa ilalim ng state of calamity bilang tugon sa muling paglaganap ng African Swine Fever o ASF. Ang inisitiba na ito ay naglalayong pigilan at mabawasan ang masamang epekto ng pagsiklab o outbreak sa loob ng lalawigan. Nanawagan ngayon ng Provincial Veterinary Services Office sa mga barangay officials at hog raisers na maging mapagbatyaga sa pagdagsa ng mga baboy at karne sa kanilang mga komunidad upang maiwasan ang pagkalat ng ASF sa lalawigan. Sa isang pahayag ni Dr. Christopher Seraspi, Provincial Veterinarian, sinabi nito na naapektuhan umuno ng ASF ang 8 bayan at 32 barangay sa lalawigan batay sa kanilang monitoring report noong January hanggang September 27, 2023. Ang ASF ay nagdulot din ng pagkalugi sa 77 hog raisers kung saan 778 sa kanilang mga hogs ang nakald o namatay. Dahil dito ang epekto ng ASF sa lalawigan ay nakabuo na ng kabuang mahigit 12.6 na milyong pisong pagkawala sa livelihood, local economy at ang food security. Matatanda ang nagbigay naman ng mahigit 868,000 noong Agosto ng taong ito ang pamahalang panlalawigan bilang indemnification assistance sa 37 mga hog raisers. Isa pang indemnification assistance na aabot naman sa 416,000 ang nakatakdang ibigay sa 15 hog raisers na nawala ng kabuhayan dahil naman sa African Swine Fever. Mula dito sa 104.5 Radyo natin Bayumbong, lalawigan ng Nueva Vizcaya, ako si Adelios Cesar Seba kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Adelios at magandang umaga din sa mga taga San Jose City, Nueva Ecija. May buntag Sugbo sa atong mga tigpaminaw diha sa Sugbo. May buntag. Labi na usap sa pinakakusgan diya sa Davao si Don Akil Timonil. May buntag di mo bossing. At congratulations kay Gerardino Quintans ng Deparo, North Caloocan. Nadali niya yung 3,000 na premyo sa ating mahiwagang tunog. Congratulations ha. Tatawag sa iyo si Malu Cabral para malaman kung paano ipapadala sa iyo ang premyo mong 3,000 piso. Congratulations kay Gerardino Quintans. At para ho naman sa mga naghahanap ng lugar na flood-free dito po sa Central Luzon, napakalapit lamang po ang proyektong ito ng Westchester Realty dyan po sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito pong si Vera Mabalacat at si Vera Bacolor, yan din yung sa Mira at si Vera Prestige. Saan kayo nakakita ng napakagandang location? At the same time, nandyan na rin po sa loob ng township ang munisipyo, ang simbahan, ang palengke, at iba pang mga pangunahing amenities, mga groceries. Kaya hindi mo na kinakailangang bumiyahe pa ng pagkalayo-layo para tugunan yung inyong araw-araw na pangangailangan at pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Nandyan mismo sa loob po ng township yung pong mga serbisyong yan. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. At ang kagandahan nito, kung ngayon daw kayo bibili, may chance pa kayong makadali ng bagong kotse. Ang rapol siyempre sa Disyembre.
Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oy, 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Evan lang, dyan sa Las Vegas, Nevada. Hinahunting ka namin nilang araw na ha. I-PM mo na lang ako doon sa messenger ko, no? Para madali namang hanapin. Basta yung nakita ho ninyo yung ang profile picture sa sa Facebook, pogi. Hindi ho ako yun. Hindi yung may mga ano-anong mga quote, yun ako. yun yung akin. Ayan, yun yung yung page ko. Ayan ha. Baka kung saan nyo kasi pinadadala yan. PM nyo ako para makapag-communicate tayo. Sayang ho, dadala pa naman ako ng ultabayo sa iyo dyan sa Las Vegas. Maganda umaga, Pilipinas! Tumabo sa latest senatorial survey ng Pulse Asia mga miyembro ng Macho Bloc sa Senado. Kabilang sa Macho Bloc, sina dating Senate President Vicente Tito Soto III, dating Senador Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Gringo Hunasan at Senator Lito Lapid. So yung mga hindi kasama dito sa listahang ito, hindi macho. Pamangalawa sa survey si Soto, na nakakuha ng 52%. Nasa 5 hanggang 7 7th place naman si dating Senator Ping Lacson na meron 35.8%. Habang nasa 7th to 13th post naman si dating Senador Manny Pacquiao na may 29.1%. Pasok din sa top 12 si Senator Lito Lapid. Si Supremo, nakadali ng 24.2%. At nasa 11 to 22 naman si dating Senador Gringo Hunasan na may 21.3%. Ginawang survey noong September 10 to 14 sa 1,200 respondents. Ayan, yung palang 5 yun ang tinatawag na kabahagi po ng Macho Bloc. Ayun. So pag hindi kasama doon, anong tawag ba doon? O di hindi macho, kayo naman. Pugi lang. Oo. Bira naman kayo. Ano mga sinisenyas nyo sa akin dyan, ha? Kukurutin ko kayo, mga maldita kayo, ha? Pangulong BBM dineklara ang buwan ng Oktubre bilang Cyber Security Awareness Month. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let. Inamyendahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation No. 2054 para mailipat sa Oktubre ang Cyber Security Awareness Month na dating ginaganap tuwing buwan ng Setyembre. Layo ng panibagong proklamasyon na maisabay ang okasyon sa International Observance ng Cyber Security Awareness tuwing Oktubre. Ang deklarasyon ng Pangulo ay bilang pagpapakita ng commitment ng Pilipinas sa isinusulong na digital governance. Gayon din para mahikayat ang publiko na gumawa ng mga hakbang para mabawasan ang online risk at matalakay ang cyber threats. Ang mga programa, proyekto at aktibidad para sa Cyber Security Awareness Month ay pangungunahan ng Department of Information and Communications Technology sa pakipagtulungan ng National Privacy Commission at iba pang kaukulang ahensya. Hinihikayat rin ang lahat ng government agencies, kabilang ang GOCCs, government financial institutions, state college and universities, maging ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na makiisa sa taunang Cyber Security Awareness Month. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, asahan na ang pagigting ng police visibility sa Entertainment City. Ito matapos na makatanggap ang Philippine National Police o PNP ng 8 patrol cars mula sa Bloomberry Cultural Foundation, ang charitable arm ng Bloomberry Resorts and Hotels Incorporated. Isinagawang turnover ng mga donasyong patrol cars matapos sa aprobahan ng Bloomberry Cultural Foundation Incorporated ang pagpapalabas ng 10 milyong piso para sa pambansang pulisya
Magamit nga sa pagbili ng 6 na unit ng 2023 Corolla Altis. Ang babongga ha. At 2 units naman ng 2023 Innova. Ayon naman sa Pangulo ng Bloomberry Cultural Foundation Incorporated na si Donato Almeda, malaking tulong ang patrol car sa Southern Police District sa pagpapalakas ng police operations sa paligid ng Entertainment City at sa mabilis na pagresponde sa mga security concerns. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa kasama na natin. Good morning, Dan. Magandang umaga, Sir Angelo, at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Kanina alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ng mata ni Bagyong Jenny sa layong 385 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at isa pa rin itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito pakanluran sa bilis sa 10 kilometers per hour papalayo sa ating bansa at ngayong umaga wala nang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Samantala ito namang southwest monsoon hanging habagat ang patuloy na umiiral sa Luzon. So sa mga ilang areas ng ating bansa, particular na sa Ilocos Norte, Batanes at Bubuyan Islands, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na dala nitong trough o yung buntot nitong si Typhoon Jenny na sa labas ng ating area of responsibility. Samantala sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region ay makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan na dala naman ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa sa rest of Luzon, buong Visayas at buong Mindanao ay maaliwalas na panahon na ating inaasahan. May chance pa rin tayo ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 23 to 31 degrees Celsius. 17 to 21 degrees naman dito sa Baguio City at 26 to 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan nating karagatan, wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, particular na sa ilang areas ng Northern at Central Luzon dahil inaasahan pa rin natin na magpapatuloy itong katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Dan, yes po, Sir Angelo. naglandfall na siya sa Taiwan? Opo, sa southern portion po ng Taiwan naglandfall itong si Bagyong Jenny. Anong lakas niya nung tumama doon? Opo, so tumama po, actually po yung base po sa ating forecast track, 150 pataas po yung kilometers per hour po yung gustiness niya. Actually po yung maximum wind speed niya sa kitna yun po yun. Pero posible po na yung pagbugso ay mas mataas pa po sa valley na yun. Wow, naku, open area pa naman yung ano. Ayun nakikita, malaki ng damage sa mga coastal area Opo, so ayun po kadalasan po yan po talaga yung especially since direktang tumama nga yung mata ni Typhoon Koinu or ni Typhoon Jenny. Ayun po talaga yung mga kadalasang nararanasan nating impacts ng mga bagyo. Sa Southern Taiwan ito kahapon kasi kausap natin si Typhoon Koinu ang tumama international name. Kausap natin si Secretary Bebot Melio, sabi niya nasa mga 30,000 din pala mga Pilipinong nagtatrabaho diyan sa may southern area na yan ng Taiwan. Kaya ingat po diyan sa mga kababayan natin. Dan, ano yung saan nakataas ngayon ang yellow rainfall warning? Ngayong alas 5 po ng umaga, may yellow rainfall yellow rainfall warning po tayo nakataas sa ilang areas po ng Zambales, sa San Antonio, particular po sa mga bayan ng San Antonio, Olongapo, Subic at Castillejos ngayon pong umaga. Okay. Metro Manila? Metro Manila po kaninang alas 2 po ng umaga may yellow rainfall warning po tayo pero binaba po natin yung issuance na ito. So ngayong alas 5 po ng umaga sa Zambales na lang po tayo. Wala na? Opo, so Zambales na lamang po yung may yellow rainfall warning tayo. Kung anong meron nakataas sa Metro Manila? So ngayon po, may mga inaasan pa rin po tayong light to moderate na sa paminsan-minsan malakas sa pag-ulan sa Metro Manila. Actually po, na-lift na po yung rainfall warning dito so sa Zambales area na lamang po. Okay. Kasi yun yung naging basihan ng suspension ng klase dito sa Maynila at saka sa Nabotas Kasi, so kaninang alas 2 po yun umaga, nilift na po natin. Okay, sige. Dan, maraming salamat ha. Maraming salamat po, magandang umaga. Si Dan Villamil mula sa DOST Pag-asa. Maganda umaga.
Pilipinas. Ay mga mamis, pigbaunin pa rin ho inyong mga chikiting ng family alcohol para may protection sila laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas. Pinayuhan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Pangulong Bongbong Marcos na sibakin ang mga perwisyong miyembro ng gabinete. Ayon kay Zubiri, nakakasama at hindi nakatutulong sa Pangulong Marcos ang ilang cabinet official na tinawag niyang underperforming. Naniniwala ang Senate President na ito ang dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng punong ehekutibo na sinundan pa ng sirit presyo ng mga bilihin. Nagtataka naman ang leader ng Senado kung bakit hanggang ngayon may overpricing pa rin ng mga produkto, laganap ang hoarding at walang kaparusahan para sa mga nagmamanipula ng presyo. Bagamat hindi pinangalanan, sinabi ni Zubiri, may 3 hanggang 4 na miyembro ng gabinete na dapat palitan na ng presidente. Ay, parang kilala ko yung iba dyan. Oo, yung isa nagmamarunong, mas talo pa ang presidente. Ano, gusto niyang sibakin ng presidente sarili niya tapos ipalit yung kanyang nominee. Kung kayo tatanungin, sino-sino ba ang sinasabing, sige, text nyo nga sa amin, i-message nyo nga kami, o pandalahon ninyo sa ating sa chat box natin. Sino-sino yung mga gusto nyong mapalitan, na mga non-performing, sabi ho ni Senator Mig Zubiri. Pero believe ka rin kay Senator Mig, kung humirit, parang performing din, As if napakaganda rin ho ng mga ginagawa. Ay, sus, may ginawang buhay ito. Pagkamamalasing ka rin. Ay, nako. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas. Si Administrator Bernie Cruz ng Philippine Coconut Authority. Kasama na natin. Admin, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Admin, alam natin na kailangan ng i-replace yung marami nating mga puno. Kaya nga massive ho yung inyong efforts para sa replanting. Namimigay ho kayo ng mga planting materials. Pagkatapos yung mga medyo namumunga na, inaalagaan pa rin ho ninyo. May mga subsidy na binibigay. Pero ano bang guidance natin pag dating ho sa pamumutol ng puno? Na punong nyog? Opo. Ang pamumutol po ng puno ng nyog ay mayroon po tayong na guide, yung Republic Act 8048 as amended ng Republic Act 10594. So batas? Ito po yung batas na nagsasabi ng Coconut Preservation Act of 1995. Okay, so batas ho yung batas ho ito, hindi lang ito ordinaryong guidelines kundi talagang Republic Act. Ano ho? Republic Act po, Republic Act. Tapos meron po tayong rules and regulation, IRR para dito. Ano kailangan gawin? Magpaalam talaga. Kailangan may clearance. Meron pong may mga kaukulang permit na dapat na i-secure bago po gawin. Hindi lang paalam, may permit talaga. May permit po at may mga kaukulang kailangan tuparin, no? Bago ka magputol, dapat siguruhin na mayroong kapalit. May kapalit yung puputulin. May kapalit na nyog. Nyog din o necessarily nyog? Kapalit po na nyog. Na nyog talaga? Magtatanim ka na nyog. Kung magpuputol ka. Paano tapos meron din pong mga reason, na valid reason kung bakit mo puputulin. Halimbawa, magde-develop ka ng resort. Pwede ka pang mamutol wantonly ng puno doon? Ng punong nyog? Opo, may mga rules and regulations na applicable bago ka mabigyan ng permit.
So, kung walang permit, anong kaparusahan ho nun, admin? Meron pong penalties, no? Saka meron ding pagkapreso kung yun po ay ano natin sa court. Okay. Kaya namin natanong, may mga feedback ho kasi dito sa atin na actually iniimbestigahan na rin ho yata ng local PCA. Diyan daw po sa may lalawigan ng Quezon, mayroong nag-develop ng resort. Actually, hindi lang punong yung pinagpuputol, pati mga bakawan. Can it be done kung nang walang permit, kung in private area naman ang pagpuputulan mo? Hindi po. Kahit po private area, dapat meron po tayong mga permit na kakailanganin. Bago tayo magputol. Maliban lang siguro kung nabuwal ng hangin, malakas na hangin, yun, talagang kailangan ligpit mo. Pero kung intentionally mo pinutol, yun ang bawal. Opo, yun po yung mga exemption. Pagka nasira, okay. Pero kailangan pa rin po ng masusing investigasyon bago po ito pwedeng putulin. Hanggang ilan ang pwede naputulin sa isang area? Bawat permit po ang ina-allow natin iba-iba. Merong depende kung ano yung pangangailangan at depende kung ano yung hinihingi na permit. No? Pero karamihan po hanggang 1 to 10 ng pinaka-most sa mga barangay. No? Oo. Hindi, pero kung coastal area at na i-develop mong resort, alam mo ninyo, kaistupiduhan yung putulin mo yung puno. Kasi protection mo, number 1, wind barrier. Diba? Number 2, aesthetic mo na rin din ho sa lugar. Kaya, opo, kasi karamihan po ng resort, kahit saan tayo pumunta, karamihan po naging puno ng nyug. Opo. Pero mukhang nakarating naman yata na sa PCA. May provincial office naman ho kayo dyan sa Quezon, ano? Sigurado po ako na nakarating na yan sa PCA at kung hindi man, nananawagan po ako na bigay niyo sa amin yung detalye at dito sa amin ay papaimbestigahan namin kaagad. Kung hindi pa naiimbestigahan ng aming regional office at provincial office. Ayun, may kulong pala ito. Kinakailangan, ano? Oy, teka muna. Ang sabi daw ni Presidente, magtanim ng 100 million ng puno ng nyug. Opo, yun po ang ating pinag-uusapan ngayon, yung proposal na yun, kasi gusto talaga ni Presidente, dahil isa ang nyug sa talagang dollar earner natin. Napakalaki ng tulong ng nyug bilang industriya sa ating bansa. At sabi nga ni Presidente, isa ito sa may potential na talagang mapagkikitaan at hinahanapan ng paraan ng Presidente kung paano invigorate, no? At the same time, paano natin mapapataas yung napakababang income? Kasi sa lahat ng farmer, yung nasa coconut industry, ang napakababa talaga ng income. At yun ay pinapahanapan sa atin ng mahal na Pangulo, paano natin sila matutulungan. Kasi nandyan naman po talaga yung pera natin sa Coco Levy. So sabi niya, mag-come up na with a comprehensive plan. Paano natin tulungan itong ating mga magsasakas? Teka muna, Admin Bernie, tuloy pa rin ba yung inyong yung halimbawa itinanim itong puno, lalong-lalo na yung mga dwarf variety na pagkukunan ho ng binhe. Yung kayo na yung kayo na yung bibili nung harvest? Basta pagulangin lang? Tuloy pa rin yun? Meron po kaming mga ganong programa ngayon kasi ang tinutulak nga namin para mapabilis yung ating pagtatanim, karamihan po kasi ng ating seed nuts at mga seedlings nanggagaling pa ng Mindanao, yung mga centers ng PCA. No? Okay. Pero ang inaano natin, ini-encourage natin ngayon, yung mga farmers mismo, yung mga entrepreneurs, mga may-ari ng lupa na nakatiwangwang, na pwede kaming magkaroon ng joint venture with PCA at para makapagbuo ng seed garden in all provinces na coconut producing area. Pero admin, namumunga na yung papasukan nyo? Pwede yung itatanim pa lang? Ang kailangan po is yung kami ay may programa ngayon na yung mga namumunga na, meron kaming programa na pwede namin paglaruhan. Nirerentahan po namin yun.
Yun nga. Mga mother farm. Magkano nga? Meron po kaming ganong programa na 3 piso buwan bawat puno, no? 3 piso bawat puno, bawat araw. Bawat araw? Opo. Meron kaming ganong programa at yun po ay kami ang namamahala para mapagkunan natin. Hina-hybridize po natin. Especially pag mga dwarf varieties. Ang kailangan talaga natin mga dwarf varieties kasi pinopollinate po natin yun para maging hybrid. At doon po, kinukunan natin yun ng bili. Kami po ang nangangasiwa doon. Gaano ba? Sa isang cycle, admin, gaano katagal mula sa pagiging yung bulaklak hanggang sa mag-mature yung nyug? Gaano katagal ba yun? Para po sa pangtanim, kailangan hindi bumababa ng 11 months. Ganun katagal? Ganun po katagal. 11 months? Pero ang nyug po kasi, every month, nagkakaroon siya ng panibagong bulaklak. So, sa regular na yung ating variety ngayon na maganda, magkakaroon siya. So, 12. Every month, may lumalabas. So, 12 yan kada taon. Okay, so ano yun? Ang tinutukoy nyo yung takunan o yung katigan? Ano po yan? Pareho. Pareho. Parehong ano po yan. Ang pagkakaiba lang po kasi nung takunan at saka yung katigan is yung size. Kung mas marami yung langis. Hindi ko lang po talaga makabisa. Kung ano yung mas maraming langis at kung ano yung ginagamit para sa pagtutubak. Okay. Anyway, ang importante dito, 3 pesos a day per tree. Lupit, Tapos 11 months nyong aalagaan hanggang sa it will take 11 months. So, ang laking advantage nito kaysa ibenta mong kopra. Opo, may mga contracts po na gano'n. Pinag-aaralan namin yung farm, no? Pagka mayroong gusto, lalo na pag yung farm nila ay talagang dwarf, no? Yung dwarf varieties, pupuntahan nun ng ating mga technicians yan at kung talagang kakayanin at po pwedeng magamit as source ng planting materials, yun po ay ating nirerentahan at tayo po ang nag-hybridize. May mga pollinators tayo at yun ay mga trained ng pollinators para makapag-produce tayo ng hybrid seed. Naku, kinakailangan bantayan nyo ng husto kasi pagka dwarf variety, 2 daga kalaban mo dyan. Isang daga na talagang daga na sumisira ng bulaklak at saka yung isang daga na may dala pang itak at nangha-harvest ng buko. Pero pagka talagang panggagalingan ng seed natin, talagang nakabantay po yung ating personnel sa PCA. Okay, so saan pupunta kami sa local PCA? May mga PCA naman tayo sa bawat probinsya, lalo na yung mga coconut producing areas. Meron po talaga tayo. Tsaka may mga agriculturists, may mga technicians tayo na talagang nakakaalam. Saan daw po ilang puno daw po ang kailangan bago pumasok ang PCA para rentahan yung lugar? Ang karaniwan namin, lalo ba pagka puro dwarf yan, kahit mga 2 hektarya, which is ang average yan is 144 trees, no? Bawat hektarya. Wow. Pwede naman natin, pwede natin rentahan. Ayos yun 144 trees sa 2 hectares times 3 pesos a day. Per hectare. Oo nga po. 100 times 2, so 288 trees ito. 288. Ito, binibigyan ho namin kayo ng computation para ho doon sa mga may may plantasyon na. Pero dapat namumunga na, Direktor? Namumunga na po. Yun po ay ating lalagyan ng pollination. Okay, 288 times 3 pesos a day times 30. Average na natin ng 30 days. Laking pera, sige, punta na kayo sa pinakamalapit na tanggapan po ng PCA at doon kayo. Pero at least 1 hectare yung taniman. Hindi small holdings. May magandang i-evaluate po yan ng ating mga experts. Okay. Kung pwede siyang panggalingan ng kasi dapat yung farm ay may good agricultural practices, no?
nag-fertilize, naglilinis, kasi dapat walang mga pest na makakasira. Opo. Kaya lang yung horn beetle rin, sakit, bakukang, sakit talaga niya ng ulo namin yan, admin. Wala ba bang... Opo, patuloy tayong gumagawa ng mga pananaliksik para yan ay matigil. Actually, ako personal, no, bago ako napunta sa PCA, naging problema ko yan sa Ano ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Yung payo nung ating mga expert ngayon, pag nasa may tabindagat kayo, tapos mababa. Lagyan ng buhangin? Sabi niya, buhangin lang. Pero meron pong yung sinasabi nila, yung mothball, yung tanggal ng ipis. Pwede yun? Magbibitin lang po doon sa puno na hindi pa affected. Pero ang pinaka-importante po is dapat hindi masukal. Walang mga nabubulok. Yun nga, actually, malinis talaga. Lalo na yung mga puno. Pagka yung puno lang nyo, tingin nyo, apektado na. Dapat putulin na. Po talaga yan. Actually, nakakain naman yung uod niya. Okay ho yun, nakakain yung uod, di ba? Kaya lang, syempre, pagka nadali ka na ng infestation, yung sakit ng ulo, Opo. Talagang at hindi lang yung pati yung mga katabing farm, dapat talagang maasin yung natin doon. Meron po akong nakausap na at yun ay iniisip ko ngayon, napakagandang balita. Yung isang Japanese investor na nandito, inaano ko po yun talaga na source daw po ng protein, meron silang proseso at bibilhin nila yung bakukang. So sabi ko, pag nangyari ito, mawawala itong test na po sigurado dahil ipipreserve nila yung talagubang na yun, yung klase ng detail at source ng protein daw. Okay. Pero ako, hindi na. Basta mapuksa lang, okay na kami doon. Dahil talagang, tagal-tagal mong hinintay mamunga. Pag kailan namumunga na, saka aatake yung mga buwisit na bakukang, Opo. Patuloy po ang pananaliksik natin dyan at talagang isang malaking testi po yan. Oo. Dito sa Luzon, napakalaki po. Oo. Kuminsan nga, gugustuhin mo, simentohin mo na yung huwag lang lagyan ng wag lang yan lagyan ng buhangin, simentohin mo na para wag matake. Kaya lang, hindi naman uubra. So yung mothball pala pwede yun yung mothball ilagay. Opo, mothball daw, magbibitin dun sa may ang inaatake po kasi niyan yung ubod. Yung ubod nga po. Namatay yung nyug, hindi ka makakapag ng lumpiang sariwa dahil yun nga yung ubod yung inaatake. Saan mo ilalagay yung mothball? Doon sa may palabas pa lang na dahon? Ikot po doon sa may palabas pa lang na dahon. Ayos Sige. Subukan namin yan, admin. Thank you maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po. Thank you. Si Administrator Bernie Cruz ng Philippine Coconut Authority. Doon sa mga interesado, punta ho kayo sa pinakamalapit na tanggapan po ng PCA para malaman nyo kung paano nyo mapaparentahan ang inyo pong mga taniman po ng nyug. Kasi ngayon bibihira na rin nagko-copra kaya nagmahalong copras di ba? Kasi mas maganda pang benta ng buko. Maganda umaga, Pilipinas. Sa amin sa Mindanao na yan, ang farm gate price ng buko 10 hanggang 12 pesos ang piraso, ang isang piraso. Tapos pagka bibilhin mo sa mga restaurant, 25 na. Dito sa Metro Manila, mas malupit, 50 pesos. Maganda umaga, Pilipinas. Walang pasok, Manila na Botos, Malabon, all levels. Pero si Sherwin Alparo ay nag-iikot dyan sa may Barangay Marulas, Valenzuela City. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo. Oras sa buong kapuluan, 30 minutos na makalipas ang 5 ng umaga. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan at sa Down Under sa Australia at New Zealand. Standby, Sherwin Alparo, sa mga taga-Barangay Marulas, lakasan nyo ng radyo nyo. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Mamimigay ho yan ng pera.
Pero doon naman sa gustong mamigay ng pangregalong tsokolate sa Pasko, ngayon pa lamang magpa-reserve na daw ho kayo. Tumawag ho kayo sa 0919-095-5935. Yan po ang hotline ng Tangerine Chocolate. Ulitin natin 0919-095-5935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa sa Kopra at Buko, ngayon mga MSMEs na. May iba't ibang mga variants po sila ng kanilang mga tsokolate dahil nga po sa yung pong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot ni Governor Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon, ipinatanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, bukod sa kopra, meron na rin ho silang magagandang dekalidad na cacao beans na ginagamit sa pagpoproduce ng Tangerine Chocolate. Export quality. Packaging pa lang, panalong-panalo na. Suportado po ito ng DTI at saka ng DOST. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935 at meron pong mahigit 10 variants ng available. At yung pong ginamit nilang pang-flavoring sa iba pang mga variants, galing din ho sa mga ani ng mga magsasaka. Kaya pagka bumili ho tayo ng Tangerine Chocolate, ang tinutulungan ho natin, hindi lamang po yung gusto nating magkaroon ng immune system para lumakas ang immune system, kundi tinutulungan natin ang mga magsasaka at mga MSMEs. Ayan, para lumakas ho ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, available sa tangerinechocolate.ph at 0919-095-5935. Quezon City Pleb, papasok na rin sa investigasyon sa kaso ng Police NCRPO na nakapatay sa isang lalaki sa Novaliches, Quezon City. Detalye mula kay Bal Gonzales, RH May Bal. Good morning, Kuya Angel. Ipinag-utos na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Quezon City People's Law Enforcement Board o QC Pleb na magsagawa ng iwalay na investigasyon sa pamamaril ni Patrolman Edwin Rivera sa nakaaway nito sa isang bar sa Novaliches, Quezon City noong Martes ng madaling araw. Sa direktiba ng alkalde, nais nitong matiyak na mapapanagot si Patrolman Rivera sa kanyang pamamaril na kinamatay ni Crismel Seryoso, 29 anyos. Ayon kay Belmonte, umaasa siyang hindi sasampuhin ng QCPD at PNP si Patrolman Rivera, 26 anyos na nakatalaga sa NCRPO Regional Mobile Force Battalion. Si Rivera ay nakakulong sa QCPD Criminal Investigation Direction Unit at nakaharap sa kasong murder at illegal possession of firearms. Sa inisyal na investigasyon ng SIDO, nakikipag-inuman ng pulis kasamang dalawang iba pa sa isang bar at nakaaway ang biktima. Batay sa kuha ng CCTV ng Barangay Nova Proper, Novaliches, makikita ang paghabol at pagsuntok kay Seryoso ng dalawang kasama ni Patrolman Rivera at nang mahawakan ay humugot ng baril sa kanyang tewangang pulis at paputukan ang biktima. Para sa Kaunawang Pilipinas, DZRH, ako naman Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dapat sa recruitment ba lang nakita na yung tendency nitong lokong 26 anyos lang? Ay, susme. Namarela. Sarado na yung encounter Dati mo nung nagtatrabaho ko, pagka susulat ka ng died in a shootout in an encounter. Yung pala sa encounter disco lang nalasing, may kainuman. may kainuman, nalasing. Ayun, doon sila nagbarilan. Encounter disco pala, walang iya. 4.8 billion peso confidential funds sililipat ng Kamara sa mga hensyang nangangasiwa ng seguridad sa bansa. Detalye mula kay Manang Milky Riconan, RH World. Manang Milky. Manang Milky. 4.8 billion pesos na confidential funds ang nakita ng Kamara na inilipat mula sa ilang government agencies patungo sa mga hensyang nangangasiwa ng seguridad sa bansa. Ito ang sinabi ni Congresswoman Stella Kimbo, Vice Chair ng House Appropriations Committee, sa patuloy na paghimay ng binuong Small Committee sa mga amendment sa 2024 proposed national budget. Ayon kay Kimbo, October 10 ang kanilang deadline para tapusin at magrekomenda kung ano-anong ahensya ng gobyerno ang ma-reallocate ang confidential funds. Sa ilalim ng 2024 proposed national budget, umaabot sa 10.1 billion pesos ang kabuang confidential and intelligence funds. Samantala, tumanggi naman si House Speaker Martin Romualdez na sagutin ang patutsada ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni VP Sara kung sino ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan at kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Sagot lang na House Speaker, nais ng Kamara
kamarang masiguro na nagagamit ng tama ang paggastos sa CIF. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Manang Milky. Ayan, ay Evan. Hindi ka lang din namin makakontakt. Dito mo na lang ako puntahan, ano ha? Dito daw kami mag-i-stay Las Vegas, Hilton at Resorts World. Yabang! Yaman, ha? Libre. Alitin natin ha. Las Vegas, Hilton at Resorts World, Las Vegas. See you there, my friend. Ayan naman, para kasi Deo nagtatanong ng size. Chinelas lang naman bibiling ko, si Spartan pa. Pasay-size pa kayo. Ayan. At na, si Sherwin Alparo mamibigay ng pera. Barangay Marulas, Valenzuela City. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, ang tawag daw pala doon ay London. Hindi London. Di ba yung London? London under. Sa mga taga New Zealand. Wilhelmina Triguero, magandang umaga po sa inyo, at kay Apolinario Madrisa. Mga suki natin yan dyan ho sa Australia and New Zealand. Pero galing po naman sa Marulas. Mula sa binabahang lugar ho ng Metro Manila, ang Valenzuela City. Noon yun, ngayon hindi na masyado. Nakatira ako dati dyan sa may sa may Karuhatan. Dati para makarating ka ng Karuhatan, kinakailangan yung sasakyan mo. Kombinasyon ho ng amphibian. Amphibian car. Kinakailangan medyo lulutang-lutang dahil bahain yung mga lugar. Pero at least ngayon nag-improve na ha. Hindi na masyado. Kung dati hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang. Lubog pa rin. Barangay Marulas sa Valenzuela City. Nandun si Sherwin. Sherwin. Yes. Yan ha. Tignan mo parang waterfalls. Diba? Saan yan? Napakagandang tanawin. Saan yan? Sa Marulas, Valenzuela. Pero at least, Industry Marulas Resident Association. Yan. Pero at least hindi na lumulubog. Hindi na lumulubog. Dati lubugin yun hindi na pumapasok doon sa drainage yung tubig. Marami pa namang sasalong kanal yan. Kanal yan. Marulas ka, no? Marulas. Sa Barangay Marulas, oo. Kung saan napakaganda ng umaga. Tumila na yung ulan yung mga estudyante sa Marulas National High School. Dire-diretso lang ang pasok, tuloy-tuloy lang, ayun, no? Pero yung mga katabi nilang nabotas at mga dito, suspended yung klase. Pero, ayan to ang matindi. Malakasan talaga to dahil tignan mo naman, napakalakas yung radyo nito si Tatay. Tatay, magandang umaga. Lito, si Tatay Lito. Lito, Mejia. Ay, teka muna. Ay, nagpi-feedback. Hinaan mo. Hinaan mo siya. Nagpi-feedback. Hinaan namin. Mukha. Lito ay, anong trabaho po? Taxi driver. Tapos, taxi driver, tumigil na ako retiree na taxi driver. Pero meron silang lugawan yan. No? Ito, papakita ko na dami Ayan, napakasarap na lugaw. Siyempre, papalumpasin ba natin, natikman na natin yung lugaw. May pancit canton, may macaroni, may toko at baboy. Ayan, tignan yung ito, no? Diba? Ginuto ko bigla. Ang tagaluto kayo. Naglulugaw. Tapos, nakikinig ng radyo ng malakasan kapag umaga. Anong oras kayo nagsisimula po? Alas 2. Alas 2 sa madaling araw, nagluluto na. Kaya, nakatutok na rin kayo sa radyo. Nakatutok na. Anong paborito nyo pinakikinggan mo sa radyo? DZRH. Siyempre, DZRH. At sino paborito mong announcer? Si Milky Rigunan, saka si Tio Macalba. Ayan. Sino pa? Angelo.
Bawasan mo. Malakasan. Bawasan mo, hindi natandaan eh. Yan, joke. Ano probinsya ni Kuya Lito? Ano probinsya mo, Kuya Lito? Ang Pangasinan. Masantos siya kabasan. Masantos siya kabasan, Kuya Lito. Oh. Gwapo si Kuya Lito. Alam mo, Sherwin, gwapo si Kuya Lito, kaya lang may Windows. Nung araw daw gwapo, pero ngayon wala. Tignan mo naman si Mami, maganda naman si Mami. Oo nga. Paano nyo naloko yan, ano? Mang Lito, paano nyo naloko si Mami? Paano nyo naloko si Mami? Paano nyo niligawan si Mami? Nung araw nakapangloko, pero ngayon hindi na kaya. Bigyan mo na 1,000 ni Kuya Lito. Dahil malakasan ka nakikinig at nanonood, nakikinig ng radyo, DZRH, eto, 1,000 pesos! Congratulations! Salamat o. Maraming salamat din at thank you for making us number 1 sa recent Kantar and Nielsen survey. Maraming salamat po sa inyo na patuloy na nakikinig at nakatutok sa DZRH for making us number 1 sa inyong mga talakihitan sa inyong mga bahay. Kaya naman, yes, Angelo. Sumilip na si Mami. Nakita nang inabot mo 1,000 eh. Seren, patay dilihensya. Nagkaabutan na paano ito. Mukhang mababawi kay tatay. Napalakasan at makakailang susunod na manalo sa DZRH Malacash promo RH number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sherwin, nasa Marulas ka na lang din. Dumiretso ka ng konti sa may Karuhatan. Di ba? Susunod yung Karuhatan. Doon sa unang kanto, kumaliwa ka doon. Oo. Okay. Siguro 3 bahay galing kanto. May malaking bahay doon yung maganda. Oo. Okay. Kumato ka doon. Kakatukin ko yun. Oo. Tanungin mo kung sino may-ari dahil hindi ko rin alam. Nakahama ako sa mga putos mo. Napagsama na ako sa kagaya nung nangyari sa Nova Proper. Ano ba yan? Sige, salamat, Sherwin. Thank you. Live mo lang. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagpabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat, Sherwin. Baka nga punta. Siya, hindi ko talaga kilala kung sino may-ari nun. Ang alam ko, yung kanto may bakery. Yun. Doon kami nabili ng pandesal. Sarap ng pandesal doon. Yung kanto na doon, San Francisco Street. Yun, doon. Doon malapit din yung bahay ng lola ko. Magandang umaga sa mga taga-Placer Masbate at dyan din ho sa mga suki natin sa Lucena City, sa lalawigan po ng Quezon. Oras mo na sa buong Kapuluan, 48 makalipas ang alas 5 ng umaga. Rueda Costa ang ating Public Attorney's Office Chief. Justice, good morning ha. At maraming salamat po sa inyong pagkilala sa aming mga kasamahan dito sa DZRH. Thank you. Meron daw ho siyang bigay na award sa darating na anibersaryo nila ngayon pong Oktubre. Thank you. At kung gusto nyo ng award, para kayo tumama din ho ng loto pagka kayo po'y bumili ng bahay dito po sa GA Tower 2. Mantakin ho ninyo, 50,000 pesos all-in down payment sa natitirang 20 units na lamang. Kaya ano pang hinihintay ho ninyo ha? Humabol na ho sa pagpapareserve 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Puntahan ho ninyo para makita ho ninyo, labi palang panalo na para kang bumili ng bahay sa isang 5-star hotel. Kaya winner ka na, no ha? Kita ho ninyo yung mga amenities. Tapos kung gusto mong mag-swimming na hindi ka mabobosohan, doon sa rooftop.
Kinakailangan gumamit ho ng drone na yung gustong manood sa iyo habang ikaw yung nagsiswimming sa magandang pula on top of the building. Ayan, Yan po ay sa GA Tower 2. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Last 20 units na naman po ang natitira. Ayan, habol na ho kayo. Ang sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Meron na lamang ho tayong 6 na minuto bago mag-ACS na umaga. RH! Sa pagdiriwang ng 84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Singers to K-pop, Thai celebrities at latest happenings sa mundo ng iyong favorite stars, sagot na namin! 12 noon every Saturday. Kasamang niyo showbiz angel sa Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balitas Pilipinas. I bought my house in San Francisco. Ayos Gandun doon yung kanta ngayon ni Ginoong Bingkang. Yung from paymaster to president ng BCDA. Ayan. I bought my house in San Francisco. Malas talaga na, Dapat talaga ma-improve pa yung betting process dyan sa Malacanang pagkapipili ka ng opisyal. Narinig ko yung report ni Deo kahapon. May enrollment. Galing Dapat talaga may nala-lifestyle check muna, bago na-appoint. Kabilis naman ng oras pero habol natin sa Edniel Parosa dahil ang DMW bumuo ng Task Force on Illegal Investment Scam para sa mga OFW. RH52, Edniel, good morning. Good morning, Kuya Angel. Bubuo nga ng Task Force ng Department of Migrant Workers na susukol sa mga investment scam na parating na lamang tumatarget sa mga Pilipinong nag-abroad. Ito ang ibinalita ni DMW Officer in Charge, Hans Leo Kakdak. Kasunod ng pagsabing ina-imbestigahan na ang malawakang recruitment scheme ng mga Pinoy sa Italy. Sa pagharap sa media sa Mandaluyong, sinabi ni Kakdak na target nilang lumagda ng kasunduan kasama ng Department of Justice at Securities and Exchange Commission para sa nasabing task force. Layo nitong mabigyan ng karampatang impormasyon ng OFWs patungkol sa tamang pamumuhunan at mabigyan din sila ng sumbungan sakaling madali ng mga peking investment. Lao na rito, halos 100 OFWs umanong nalokong magbayad ng placement fee para makapagtrabaho sa Italy. Pero higit 6 na pong OFW naman ang nakapagsumbong na sa DOJ dahil peke ang recruitment at hindi nila makagirap ang trabaho sa nasabing bansa.
Karamihan sa mga biktimang OFW ay nagtatrabaho sa service sector. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Susunod ng 2x2 sa ACS Balita, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay George Saville. Ay sabi po ni Kuya George, a man who is a master of patience is a master of everything else. Ayan, dapat ho talaga habaan ho natin ang pasensya para hindi ho tayo natotrobol. Paano po? Happy weekend! Magkarinigan tayo sa linggo sa Radyo Henyo alas 4 dito po sa DZRH sa radyo natin. A minute before 6 in the morning.